Update tayo regarding kay typhoon with international name Silaku. Ito po ay nasa may Pacific Ocean pa rin as of 3 in the afternoon at huli namataan 2,770 kilometers east of northeastern Mindanao. Patuloy po ang paglakas ito habang binabagtas pa rin ang mainit na karagatan. Ngayon nasa typhoon category at 140 kilometers per hour pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na lalakas pa ito bilang isang super typhoon. Base naman po sa assessment ng Pag-asa, maliit lamang ang tsansa na ito ay tumama sa ating kalupaan or maglandfall at maliit din ang tsansa o lumiliit ang tsansa sa ngayon na ito ay papasok pa ng ating PAR. Kung sakasakali po na pumasok, ito ay papangalanan natin na Kaloy around late next week. So that's around Friday or Saturday pa at wala nga nakikitang direktang epekto. So ibig sabihin mananatili pa rin ang generally fair weather conditions sa mga susunod na araw sa ating bansa. Within the next 24 hours, halos katulad pa rin na weather system or weather systems po ang makaka-apekto sa ating bansa. Yung high pressure area na nasa may northern Luzon, magdadala pa rin ng maaraw na panahon at maliit na tsansa ng ulan. Sa natitirang bahagi ng bansa by tomorrow, meron lamang mga isolated rain showers or thunderstorms naman pagsapit ng hapon, lalo na sa may eastern Visayas at sa Mindanao. At yung heat index po natin, nandyan pa rin, no? We're seeing na meron pa rin mga dangerous levels of heat index. Nasa 42 to 43 degrees ang naramdamang init ngayon at mararamdaman bukas dito po sa may Giwan, Eastern Samar, maging sa ilang bahagi pa po ng ating bansa. No? For Metro Manila, nasa hanggang 41 degrees ang posibleng maramdamang init. Kaya ang payo pa rin sa ating mga kababayan ay uminom pa rin ng madalas ng tubig at make sure po na meron tayong protection sa init gaya ng payong at sombrero kung lalabas sa tanghali. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Alright, patuloy nating babantayan ang lagay ng panahon. Maraming salamat, Benison.